So ayun guys, dito na tayo sa may landing point. So ito na yung view dito. Kuha lang tayo ng magandang mga So ayun guys, dito na tayo sa landing point. Ika tayo doon, tayo na magagandang nila. Hanapin nyo ako 69 TV vlogger. Ano ba? 69 tapos TV tapos vlogger. Ayun, shoutout kayo. Ayun, nakapilm yan. Mga taga saan kayo? Hindi. Taga Arizal po. Taga? Arizal. Kita rin pala. Yung diretsong to, naka-plate, naka ano yan. Yung diretsong to saan? Ito pa? Yung kalsadang to. Yung Patayak. Ayun. Diretso yun yung labas doon. Di ba pa gaganong kayo? Naglakad lang po kami. Pero maganda yung kalsada. Ha? Maganda yung kalsada dyan. Oo. Pwede ang motor. Pwede po. Ang dami po nababa. Yan. Ito yun. Game. Ayan shoutout na kayo, dali. Naka na yan. Shout out kay Dave at kay Geya. Shout out kay Dave at kay Geya. Shout out po. Okay, sige, thank you. Arigato. Arigato. So ikot tayo doon, tayo na mga kape. Ikot tayo ng Tayak, doon tayo lalabas sa bila. Doon meron doon. Ikot tayo doon sa taas. Doon tayo sa kabila.
So ayun guys, dito na tayo sa may Tayak Hills. Hindi. Yun lang isang ano. Saan tayo magka-camping soon. Kita.
So pababa na tayo, dahan-dahan lang tayo pababa at medyo ano, ang labas na nito is doon na sa may Tayak na dapat doon tayo dadaan. So hindi na tayo, nagdiretso na tayo dito, bali pa ikot tayo, nilabasan natin. Ayan, hindi na tayo kumain kasi medyo sumasakit ang tiyan ko. So ayan, ganda ng view dito. Oh yeah. So ayun, dun tayo paikot. Medyo downhill nga lang ito, downhill section. Yan. Filming ba yung likod? Tumungo. So ayun guys, nawala yung ating setup ng camera, bumaksak, kaya alalay tayo. Tignan natin doon kung babaksak pa yung camera natin sa likod. Medyo downhill na kasi to, tsaka medyo matagtag. Hindi ko lang alam kung stable yung camera natin sa likod, pero at least makakakuha tayo ng couple of shot para meron tayong, and mukha naman, kita naman side mirror. So ayun guys, ayun na yung diadaan natin. Ito na yung, ayan, dami pwedeng campingan dito, camping site. Bali, ito na yung landing point. Yun is Banahaw yung kabila. Ay, Banahaw, San Cristobal. Ganda rito. Kita nyo guys ang view, oh. Ganda. Parang hindi na nagkakaya. Ano na ba? O lobat na. So lobat na yung ating camera. Dati rough road pa to eh. Tagusan na to eh. Ito na pala yun. So try natin pumunta ng Tayak para meron tayong, kaya lang mag-e-entrance tayo dun. So galing na pala tayo dun, hindi na, diretso na pala tayo. Doon na pala yun yung daan. So lobat na.
So ayun guys, bali galing na nga tayo sa may doon sa taas ng landing point. Bali matagal-tagal na rin kasi nating plan na puntahan yan. Ngayon lang natin na diretso. So yun, yung camera natin ay still filming sa likod. So hanggang doon sa Kalate magano tayo, shot tayo doon. Ayan. So, ito na tayo guys, pababa na tayo. Bali na dito tayo. Bali umikot tayo ng Tayak Hills, sa may kanto ng Tayak Hills. Bali, ito na ngayon, pinaayos lang natin yung camera. Ayan, try lang natin na kung okay pa. Pero hindi na tumagal, lobat na yung ating yung sa 360. Pero at least may capture tayo galing sa GoPro. Ayan, nasa chest mount natin. So ito guys, medyo mahaba-habang downhill tong ating dinaanan to. Guys, pababa na tayo. Ito yung araw pinuntahan namin to, nagbike kami dyan. Pababa ay halos yung iba nag-aakay dahil nga sobrang steep yan. Sa video hindi nyo makikita na ano siya. Akala nyo pantay lang pero mapatarik po yan. Halos talagang lusong na lusong. Kasi nung binike nga namin yan, halos gapa kami dyan backyard kasi sobrang steep. Kaya halos ginawa natin dyan, naka third gear tayo, third gear at saka second gear pababa. Ayan, shoutout sa mga nasa taas kanina, yung mga grupo nila. Ayan, sana mapanood nila tong video to para makita nila yung kanilang mga shoutout at saka yung kanilang mga sarili. So yan guys, eto na uli, medyo hindi na tayo nag-throttle dyan, pero para rin tayong binubulusok sa sobrang tarik. Dating napuntahan ko yan, tagal na siguro mga ilang taon na rin. Ang unang punta namin dyan, talagang wala pa masyadong nagpupunta. Bali grupo ng aming ng bikers, gamit ko pa dyan ay Racer. So ayan nga, balik tayo sa ating Dubmash. So eto na, makikita nyo dyan, hanggang kagandahan dyan, halos ang dami pang halaman, dami puno. Ayan, sariwa-sariwa pa yung lugar. Pababa na tayo. Yan, isa sa nagustuhan ko naman dyan. Kaya lang, medyo nasira na nga yung kalsada kasi marami na rin kasi nadaan dyan ngayon. Dati nung napunta kami dyan, halos ang kalsadang yan ay malumot, bihirang-bihira kasi pasukin ng ano. Pero yung ginawa nila kasi yung Tayak Hills, yung park, marami na napasyal dyan dahil napunta mga sasakyan, kaya ganyan na naging itsura ng kalsada. Pero maganda rin naman yung ginawa dyan ng mga taga Rizal kasi may income sila dun sa Tayak. Tapos ngayon naduksungan nga siya ng daan, shortcut, papunta ka naman ng dun sa landing point. Etong side na yan, hindi ko alam kung saan, pero siguro private na yan, private property na yan, kaya nilagyan siguro ng kalsada. Kasi nung araw na dumadaan kami dyan, halos wala pang ganyan. Siguro mga nagkabentahan na ng mga lupa. Marami na siguro nabili dyan. Kasi maganda kasi ang klima dyan, malamig, kasi nga nasa bundok na. Isa sa maganda dyan. Para na rin dito sa Santo Tomas. Yan. Compare mo na rin sa dating Mud Spring, parang ganun tsura niyan, yung Tayak Hills. Ayan. Bali siya dyan yung pala yung arc na ginawang arc na pasyalan ng taga Rizal. Ngayon, bali hindi na dyan tayo dumaan sa kabila, tayo dumaan sa side. Hindi na tayo makakapag kasi puro kalsada na. Wala na. Break lang hindi.
Yan lang guys, ang kakasarapan niya lang dyan sa pag ganyan ang pinupuntahan mo. Ang ganda ng mga puno, tapos yung paligid talaga makikita mong gubat na gubat pa. Tapos sariwa yung hangin, tapos di ganung kainit kahit direk ang araw kasi gawa ng mga puno. Yan yung isa sa maganda dyan sa mga ganyang lugar na napupuntahan. Kaya lang medyo nakakatakot nga lang pag ikaw solo, lalo hindi ka familiar sa lugar. Pero kung katulad ko naman na lagi ako nakapunta dyan, kaya hindi ako masyadong tatakot. So ito guys, mag-ayos lang tayo ng ating camera, at yung camera natin ay dumuwag yung tornilyo at hindi ka na malaglag. Ayan, makikita nyo dumuwag yung ating camera. Buti na lang inaagapan ko. So ayan, diretso na ulit tayo ng So ayan, right. Bali, malapit-lapit na tayo sa kanto. Ayun yung after nyan sa may, basta tang palatandaan lang yan, papasok dyan is may Tasamiya. Yun na yun. So ayun guys, ito yung sinasabi kong bahay. Yan, mag-iisa lang yan na maganda. Kaya lang din natin may 360 view kasi gawa ng hindi tayo naka 360 na camera. Pero ang ganda niyan, tapos ang ganda ng pagkakalagay ng kanyang bahay. Yun, nag-iisa lang yan halos dyan. Tapos wala wala siyang kapitbahay. Hindi ko nga alam kung kaya niya matulog mag-isa doon pag ganyan. Ayun, meron palang kapitbahay, kaya lang medyo malayo na, layo ng pagitan. Pero okay naman, relaxing naman pag ganyan. Pero isa siya sa pinakamagandang bahay dyan sa may papuntang tayo. Ito nga pala guys, ito simula nung tong ating ride na to, ginagamit natin yung ating Bobber 650. And ito naman yung ano ko dyan na sarap siyang gamitin. Kasi comfort na comfort yung ride mo. Hindi masakit sa kamay kasi ang lambot ng clutch niya. Tapos palibasa nga ABS. Tapos ano pa ba siya, AFI na rin. Tapos lahat digital, pati ilaw, lahat na kompleto na. Yun yung isang maganda niyan. Tsaka isang pinaka nagustuhan ko naman dito sa Bobber 650 is napakagaang compare mo sa ibang big bike na sa 650 pero mabigat siya. 2-cylinder siya pero ang ganda ng handling, nagagang siya. Isang ano lang talaga is yung medyo mababa yung ating tambucho. Hindi tayo makabanking-banking. Pero yun ang design talaga niya parang lowrider ang labas niya. Ayan. Tsaka isa pang ang isang features dito na hamaan mo yung kanyang signal light is na doon sa kaliwat kanan din. And then may na-discover din ako kanina nung ano ko, meron na rin siyang hazard switch. Ang technique, pag gusto mong i-hazard, i-click mo siya parehas. So mag-hazard na siya. Yun ang isa nakita kong features. Yan, na-amaze nga ako kanina nung kinukuting-ting ko siya. So yun nga, sabi ko paano kaya to kung pagsabayin ko. Pinagsabay ko siya, then yun may hazard pala. Tapos maganda sa kanya, naka-hazard, tapos ipinindot mo yung kabilang right, automatic nagpapalit na. Hindi ba katulad ng iba na ginagawa lang na hazard na pag nag-switch ka, hindi mo mamala kailangan magtanggal ka sa hazard. Yun isa sa best feature na nakita ko naman dito. And sana nga okay pa rin, okay yung maging engine niya. Wala tayong maging problema. Pero satisfied naman ako sa takbo ng engine. Maganda yung impact ng power ng makina niya. And then okay siya yung kunyari mag-minor ka, wala siya masyadong parang engine bob. Yun isang na gusto ko naman doon sa performance ng makina niya.
Yung bang kahit mag-release ka ng silinyador, hindi siya masyado nagbe-break in. Parang naging engine brake. Yun na isang ganda rin sa pictures niya. Yun. And the rest, yun lang, ang pula ko lang talaga yung sabit ng tambucho. Pag nga kung ilalaban ko sa mga ibang big bike, kasi ilang big bike ko naman eh. And sa lahat na gamit ko na big bike ko na dito ako medyo na satisfied sa pictures niya. Wala ka na kailangang idagdag para lang maging okay. Yun yung naman sa nagustuhan ko sa kanya. Talagang kung yan na, wag mo na kutingtingin. Yun. Kasi poging-pogi na talaga siya. Yun, isang gusto ko naman dito sa Bauer 650. So ito na guys, bali nasa highway na tayo, panagkarlan na tayo. Ito na yung way natin. So wala na tayong dadaanan na ng fullback, so pwede tayong takbong racing konti. Bali ito guys, lipat ko lang yung camera, nilagay ko na dyan sa harapan. So meron tayong kuha din sa front view natin. Kasi wala naman tayong hindi tayo makakapag-grab kasi hindi natin may lagay sa helmet, sa loob ng helmet yung ating camera. Kasi hindi natin gagawin pa. So yan na. So ito guys, sana mag-enjoy kayo doon sa napanood nyo. Tsaka pwede nyo itong guide pag gusto nyo pumunta dyan sa landing point at tsaka sa Tayak Hills. Alin sa dalawa pwede nyo daanan, pwede kayo mag-loop. Ang labas nyo ay nagkarlan din naman. Pwede rin kayo dun dumaan. Kahit saan kayo, pwede kayo dun sa may isang daan pa nung makikita nyo sa video na lang na may dinaan ako na isa. Pero paikot lang din yun. Dati kasi hindi nakakapag-loop doon kasi rough road pa. Ngayon may kalsada na. Kaya yun isa sa maganda na pwede na nakamotor. So ito na, nandito tayo. Way na natin ang nagkarlan, Laguna. Tapos loop natin. Kaya pala ang dagdag ko rin para sa yung tambucho niya okay na sa akin yung tunog. Hindi ko na kailangan mag-upgrade pa ng mas maingay kasi hindi ako sanay, hindi na ako satisfied sa sobrang ingay na tambucho. Pero iba, hindi nagpapalit ng pipe para lang medyo mas maingay, mas may macho ang dating. Pero yan, okay na para kaya ako tutuwa din dyan sa bobber natin, para lang ako naka-scooter. Yun, yung isang kasi nga stock pipe, tapos yung arangkada niya parang ka naka-scooter. Ayun yung sa nagustuhan ko. At saka ang kaganda naman kasi dito, makina nito ay same ng Kawasaki 650 rin, same, kaya wala tayong problema dun sa kung just in case na magka-problem. Yun. Kasi silip ko yung niya, yung 650 tsaka siya isang-isa. Siguro cover lang ang pinalitan. Kasi gano'n naman yung mga assembler ng mga motor. Minsan gano'n. Bumili lang din sila ng makina. So ito guys, yung ating relive video. So makikita nyo yung ating mga dinaanan, kung kanong kalayo din yung ating natakbo, ilang kilometer yung ating tapos yan, may mga picture tayo dyan na nagawa kahit pa paano. Kaya medyo mahaba rin yung ating na-loop. So ayan guys, makikita nyo sa ating
yung mga dinaanan natin. So ayan, after nating nagkarlan yan, nag-highway na tayo, tapos dire-diretso. Bali saan tayo lumabas? Sa may UP. UP tayo dumaan, kaya may picture tayo doon sa may bandang UP. Yan. Yan yung picture natin sa may, yan, portion na yan sa may UP. Tapos lumabas tayo ng sa may Bitin na tayo dumaan pa uwi. Para mas hindi na tayo nagpunta ng Laguna, Los Baños kasi mas malayo doon. So ito guys, itong din natin ay dito na tayo lumabas sa may San Bartolome. Tayo sa may San Miguel, yun na tayo pumasok. Tapos ang labas natin ay sa may San Bartolome na, tapos diretso din sa may San Antonio. Bali dyan tayo dumaan sa ginagawang TR4. Kaya lang ang problema, mga dinaanan natin Sunday, ewan ko, sinarahan nila yung mismong daan ng TR4. Kaya halos paikot-ikot tayo dito. Buti na lang merong shortcut na nadadaanan, kaya yun, nakalusot tayo. Doon pa rin tayo nakadaan sa may TR4. Butit na ilusot natin yung motor. Kaya yan, nagtanong din tayo kay kuya kung saan tayo may malulustan, kasi wala na talagang, kasi lahat puro may harang eh. Pero last time kasi wala namang harang yan eh. Yung narangan na nila para wala na makadaan. Siguro Sunday talagang pinagdamot nilang daanan. Yun, buti na lang at may napagtanungan tayo. So yun, may nadaanan tayo uli. Kung hindi, ikot na naman tayo sa highway, eh medyo malayo-layo na rin. Yan. At kasi dyan ako dumaan para iwas na rin tayo sa traffic, kasi sa may SM Santo Tomas medyo matraffic. So yun. Wala na daan dyan? Dito wala na rin? Dito wala na. Okay, papunta akong San Antonio. Papunta ako San Antonio. So yun nga, tinuruan tayo ni kuya ng dadaanan. So bumalik tayo. After natin bumalik, yun, sa kabilang kalsada tayo dumaan. Tapos may inahon na lang tayong portion na kasya lang ang motor. Kaya tayo nakalabas tayo ng dun sa may kalsada ng ginagawang TR4. So yun, hindi na tayo bumalik ulit dun sa highway. Yun lang, kagandahan. Ayan, medyo maliwa na tayo dyan eh. Tapos sinakit natin yung pataas, pero kasi naman ang motor talaga. Eh hindi naman tayo sumayad, kaya okay lang. So ayan guys, nandito na tayo sa may TR4 road na ginagawa. Ayan, kita nyo yung makiling. Ayan, sa gilid. Ayan, lagi nating sinasama sa video ng ating mga vlog, kasi dyan lagi tayo dumadaan, kasi mabilis ang access dyan eh. Kaya dyan tayo lumusod. Kaya lang ngayon talagang ewan ko ba't naharangan nila yung kalsada, kaya ano na. Ayan, bali dito na tayo sa may Lumabresa, then going home na. Ayan. Kaya salamat sa daan at tayo hindi na napunta ng traffic sa may SM na. So ilang guys yung ating content for the day. Sana nag-enjoy kayo, and sa mga hindi pa nakasubscribe na po kayo sa aking channel, at para may mga magawa pa tayo ng marami pang video na pwede nyo mapanood. Sa tulong nyo na lang, at kakunti pa rin yung ating subscriber, pero hindi pa rin naman ako natigil ng pag-upload. Lagi na akong naka-maintain ng upload kasi nag-enjoy naman ako eh. At least kahit pa paano may babalagan akong memories na naka-stored sa aking YouTube, just in case na dumating ang time na wala nang mga hindi na uso yung ganyan. Yan. Pag matanda tayo, yun. So yun, salamat sa nanonood, and see ya in my next vlog.